nabigyan naman ng sample di ba? O nasita na rin. Yung mga pinopost po na nagba-viral sa social media ng mga gumagawa ng paglabag halimbawa, mga nagpo-post po yon yung mga ordinaryong tao kasi kung minsan ho, yung ating mga kababayan, wala silang way para ipaalam sa pamahalaan yung mga nakikita nilang paglabag, iyan ay pagtulong ho nila para matawag ng pansin ang mga kinauukulan. Matawagan po ng pansin ang mga kinauukulan at nang mayroong kumilos at makagawa ng tamang aksyon. Pero po yung kapag ikaw naman ay opisyal, nasa sayo ang lahat ng kapangyarihan, halimbawa, doon sa paglabag upang maaksyonan po yung mga paglabag na ganyan, pwedeng i-video kasi para sa record. Pero ano ang purpose para i-post pa sa social media? Para po ba yun sa ano sabi nila sabi nung iba ay para po ba yun gawing sample sa iba? Na walang sinisino ha, bawal po. Ang ganito ganyan, meron na po akong nasampulan. Bigyan na rin natin ng benefit of the doubt. Kung baka ganyan naman din ang rason, halimbawa, nitong opisyal. Pero kung ang karamihan po ang tatanungin, mas makabubuti po na malaman ano ba talaga ang kanyang purpose dun sa pagpo-post ng video na yan. Sabi naman dito ni Bento, baka nga po para huwag pamarisan. Pag ayaw mapansin, huwag lalabag sa batas. Yun ang sabi. Pero pulis nga po pag nahuli, posted din pero blurred ang mukha. Kaya nga sinasabi natin, ano ba ang purpose ng kanyang pagpo-post? Pero para mamahiya lamang, halimbawa, ibang usapan po yun. Pero kung sasabihin na yan ay para huwag pong pamarisan, i-consider na natin, pero baka naman po may iba pang paraan. Pilipinas ang oras, alas 3:48, higit 300 pamilya ang naapektuhan sa sunog na sumiklab naman sa Dagupan Extension sa Gagalangin Tondo sa Maynila. Tumagal po ang sunog ng halos 5 oras na nagsimula alas 4 ng hapon at dineklarang far out mag-aalas 9 na ng gabi. Ayon kay Barangay 163 Chairwoman Lourdes Gutierrez, rice cooker daw po ang naiwang nakasaksak at hindi nabantayan ang hinihinalang sanhin ng sunog. Nagtatago na po ang may-ari ng napabayaang rice cooker, sabi po ng Chairwoman, habang inaalam na rin ng Bureau of Fire Protection ang kabuang halaga ng pinsalang idinulot po ng naturang sunog. Balitang Prompty! Pilipinas ang oras, alas 3:48, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Dito po sa Balitang Prompty, tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi po ng ating programa. Balitang Prompty! Muli sa magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok dito sa ating programa. Ito po ang Balitang Prompty. Kumusta na po ang ating mga kababayan all over the world? Isang araw matapos ang 87th anniversary ng DZRH. Uy, maraming salamat po sa mga Cambio Kings. Ganon din po sa mga avid listener ng DZRH. Yung iba po yung mga nakibahagi dito mismo sa himpilan. Yung iba talagang bumisita pa para dun sa ginawang photo ops, dun sa ating mga anchors, dun sa photo booth. Bukod po dyan, baka sabihin naman masyado, photo booth. Ayan, At ganun din po yung mga pa-contest dyan sa labas po ng aming opisina. Tayo din po ay nagpamudmod ng limpak-limpak na papremyo para sa ating mga kababayan. Yan po ay bahagi po ng aming pasasalamat sa ilang taon na, ilang dekadang pagsuporta sa ating himpilan. Abay, hindi lang po yung mga cash prize, hindi lamang po yung mga merch ang ating ipinamigay. Nagpalugaw din po si Miss May Binauhan. Napakasarap ng lugaw ni Miss May,
At bukod po dyan, syempre may meet and greet nga po kina Dos por Dos sa Anthony Taberna, Jerry Baha, kay Kong Angel Palmones, kay Deo Macalma, at sa iba pa po nating mga anchors. Uy, maraming salamat nga pala doon sa nagpunta dito kahapon ng napakaaga, kaya siya ang naalala ko. Napakaaga ho, nandito na't sumilip po sa amin. Si Nanay, hindi ko nakuha yung kanyang apelido. Pero ang pangalan niya ay si Nanay Lourdes. Nanay Lourdes, maraming salamat po at na-appreciate ko po ang inyong pagpunta. Na-appreciate ko po yung mga sinabi niyo sa akin. Sa amin na lang dalawa yun. Kinikilig-kilig pa. Maraming salamat po. Sabi niya, maaga pa lang nakikinig na ako sa iyo eh. Tsaka natutuwa ako doon sa mga payo mo eh. Kapag po talaga sa mga isyong may kinalaman sa motherhood at saka doon sa mga pag-iipon. Ayan ang ating pwedeng maibahagi kahit papano based on experience. At syempre po doon sa ating mga VIP sa mga bisita kahapon, maraming salamat po. 9 na minuto bago alas 4. May pagbati muna ng isang magandang umaga kay Mr. Mike Fernandez. Sabi niya, maliit pa lamang ako ay nakikinig na ang parents ko. Till now po, nakikinig pa rin ako from Lingayen, Pangasinan. Ako, maraming salamat. Melvin Ogbanmin, gusto ko nga sanang pumunta dyan, Ma'am Kisses, kaso lang ang hirap na po akong lumakad, ma'am. Alam mo na isang araw ang DZRH Operation Tulong, naalala ko lang dahil doon sa binanggit ni Mr. Melvin Ogbamin na mahagi din po sila ng ang MBC DZRH Operation Tulong, na mahagi po sila ng mga wheelchair at walker. At yan po ay syempre katuwang po yung mga donors. Yung mga donors natin mula sa simbahan, sa mga ilang mga private group na sumusuporta din po sa adhikain po ng DZRH na makatulong sa ating mga nangangailangan. At Ted Nivia, isang magandang umaga muna sa iyo. Si Cors Navarro Galindez, sabi niya ay baka po content ang gustong mangyari noong MMDA official na nag-post pa. Yung iba, okay lang naman sana tayong mag-content. Sana hindi ganun lang ang purpose nun, na pang-content lang. Marami naman pa pwedeng i-content halimbawa sa social media. Kung gusto mo talagang makakuha ng maraming followers, sumikat, o kaya naman ay kumita. Kasi iba dyan kumikita sa pagko-content. Walang masama doon. Basta ang sa atin nga lamang ay wala kang naaapakan o naaagrabyado na tao. Ted Nivia, muli isang magandang umaga. Leo Havares, kay Ma'am Becky Tisuka, good morning. Kay Philemon Mamuwad, good morning. Evan Lang, Ma'am Evan Lang, good morning din po sa inyo. Dato Jerry Sesbino, mula dyan sa Davao del Norte. Si Señorico Elgarico, good morning din po sa inyo. Si Lolo Eric, good morning. At kay Max Alvarez, si Lolo Ray, lagi din po nakatutok sa atin. Binabati rin po natin si Andres Vicencio Gina. Randy Martin, sabi niya ay lagi daw siya nakikinig dyan sa may Paniki Tarlac at shout out happy birthday sa asawa ko na si Cheryl Martin. Happy birthday, Cheryl. Desi Pindon, nabanggit ko na si Eduardo Omampo ng Fairfield, California, USA. Kay Ringo Placides, kay Kita Tamar Urbano, lagi din po nakikinig yan. Jay Morales mula sa Santa Ana, Maynila. Uy, good morning sa iyo, Sir Jay. Kay Oyo Pedrosa, si Zoilo Pedrosa, nasa Germany na, good morning. Brahman Naraga, at kay Manuelita Espartines Donoso. Si Leo Havares ba, nabanggit ko na rin. Binabati rin po natin si Bentong kay Papstan ng Taiwan, good morning. Ganun din po kay
Lourdes Candelaria Bakiran. Sabi niya, good morning, sana po ay huwag nang mag-content kung may mag-aagrabyado. Yan nga po yung binabanggit ko. Sana okay lang naman mag-content kung ayan ay wala tayong naaapakan at na-aagrabyado. Sa mga hindi ko po na bati, nako, pasensya na po. Sa mga susunod, kayo naman po ang aking babasahin. Marami pa naman tayong chance para magbasa ng ating mga comment. Pero in the meantime, tayo po muna yung magpapaalam na. O baka magtampo si Reynald Nera. Good morning sa'yo. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Dito po sa Balitang Promdi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod naman si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga, Pilipinas. Muli oras, 4 na minuto bago mag alas 4. Good morning and happy Thursday.